kasi may kumakalat sa social media na na survey na kung saan mas mataas etong si Sara Duterte kaysa po kay PBBM. At yan po mga kababayan ay mismong kinumpronta ng Okta Research mga kababayan. Yan po ay mismong kinumpronta nila at sinabi po nila na fake survey yung kumakalat. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung balita na nakita po natin patungkol dyan. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umanay survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey. Kahit tingnan pa sa kanilang website at official Facebook. Eto nga yung masakit dito mga kababayan sa totoo lang. Alam nyo ba nagpapahama kay Sara Duterte? Pansinin nyo nung una, nung nagbanta sa buhay ni PBBM, sa buhay ni First Lady at saka ni House Speaker, etong si Sara, sino ang dahilan kung bakit napahamak? Etong si Sara Duterte mga kababayan. Yung vlogger na nagtanong, kasi tinanong si Sara Duterte mga kababayan ng provoking question. Ngayon, alam na nga nung vlogger na mainit ang ulo ng kanyang vice-presidente mga kababayan, tinanong niya pa ng provoking question yun, nakapagsalita ng pagbabanta. Ngayon mga kababayan, eto naman, yung mga troll nila at yung ibang mga vlogger nila mga kababayan, di umano, nagpakalat din ng manipulated survey mga kababayan na kung saan mas mataas po etong si Sara Duterte mga kababayan kaysa po kay PBBM. At dahil po dyan, kaagad na nag-react eto pong Okta Research at sinabi po nila na wala silang inilalabas, hindi yan kanila mga kababayan at wala pang survey na lumalabas. At yung huling survey na lumabas daw mga kababayan nung nakaraang taon pa. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nagsalita ang Okta Research at yan ay nangangahulugan na ipinapahamak si Sara Duterte ng kanya mga troll, ng kanya mga vlogger at nung iba pa na mga influencer po nila. Kasi sinakyan nila ito mga kababayan at pinakalat nila yan para masabi lang na mataas yung trust rating ng mga kababayang Pilipino po natin kay Sara Duterte kahit hindi naman. Diba mga kababayan, alam naman natin na lumalagapak na sa survey etong si Vice President kasi nga unti-unti nang nawawala yung tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin at saka mostly mga kababayan sa mga netizen pumapabor na ma-impeach etong si Sara. Tandaan po natin yan. Ipagpatuloy pa natin. Ang huling survey ng Okta tungkol sa satisfaction at trust ratings ng mga government official ay noon pang Nobyembre. Diba? Lumabas dito, 64% ang satisfaction habang 65% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mas mataas yan kumpara naman sa 40%. Pinabulaanan ng Okta Research. Ayan na, para baka sabihin ng iba, Jake, fake news ka naman kasi kaputo lang yung pinapakita mong video, nasan yung iba dyan? Eto yan mga kababayan. Article. Naglabas ang Rappler mga kababayan ng fact check. Sabi dito, Marcos Duterte ratings attributed to Okta Research is fake. Ibig sabihin mga kababayan, peke. Ginamit para makapandaya, para makapag-manipulate ng isip, ng utak ng mga kababayang Pilipino po natin. So yan kung babasahin po natin, napakaliwanag naman, ito yung pinapakalat nila, ito daw si Sara Duterte ay nakakuha ng trust rating mga kababayan na 75%. At yung performance daw nitong si Sara Duterte mga kababayan is 64%. At ito naman daw pong si PBBM ay nakakuha ng trust rating mga kababayan na 33%. Tapos yung performance daw, 29% daw mga kababayan. Ngayon, sinopla yan at binutata po yan ng Okta Research. Kasi nga, wala silang survey na inilalabas pong ganyan. Ibig sabihin, fake po yan. Huwag po kayo maniniwala dyan. So ngayon, kung titingnan nyo, nasaan ba yon? Eto yan Yan, sabi dito mga kababayan, basahin natin yung article. Itaas natin para walang ads. Sabi po dito, the photo indicates that Duterte received 75% trust and 64% performance rating based on data last February 10 from Okta Research. Marcos, on the other hand, purportedly has a 33 trust and 29% performance rating,
which is lower than the Vice President, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo, yan po ay fake. Fake news po yan. Yan po ay paninira kay PBBM, mga kababayan, para masabi na bumabagsak sa survey ang presidente. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, ang totoo po kasi na survey na nangyari last year, 2024, mga kababayan, ang nakuha po ni Sara Duterte, eto napakaliwanag naman The result showed that Duterte received a 49% trust rating and 48% performance rating, while Marcos gained a 65% trust rating and 64% performance rating, mga kababayan. So kung titingnan nyo, napakalayo ng agwat doon po sa nakuhang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, mga kababayan, kung titingnan nyo, yan yung mga dahilan kung bakit napapahamak etong si Sara Duterte. Kasi yung mga influencer, yung mga vlogger na kinukuha nyo po, Vice President, hindi nyo po maaasahan yan para linisin at ipagtanggol kayo. Kung hindi, lalo pa po kayong ibinabagsak sa kumunoy. Lalo pa po kayong ibinabaon sa kumunoy. Hindi nyo po ba napapansin ang ginagawa ng mga vlogger ninyo, especially yung mga nagpapakalat, yung mga troll ninyo, mga nagpapakalat nito, sinisira lamang po kayo lalo sa mata ng publiko. Kasi nga, mga kababayan, sa totoo lang, eto pong ganitong klase ng gawain ay hindi po makatao yan. Yan po, mga kababayan, ay galawan ng mga politiko na ang iniisip ay yung kanilang mga sarili lamang. So kung titingnan nyo, mga kababayan, ang iisipin dyan ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, may basbas yan ni Vice President Sara Duterte, kaya po ganyan. Ano po ang mga lumalabas at pinapakalat nila na survey na puro peke. Ano po, so sana, wag po kayo maniniwala dito sa mga nakikita nyo po. Much better pag nakakakita kayo ng ganyan, mag-research po kayo. Ano po, at hanapin nyo yung totoong balita, mga kababayan, para hindi po kayo ma-fake ng mga nagpapakalat dyan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito, mga kababayan. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, di ba dun sa mga pangangampanya po niya, sinasabi niya na kaya siya tumatakbo kasi gusto niya maglingkod sa mga kababayang Pilipino po natin. Malinis yung kanyang hangarin at wala siyang tinatapakang tao, mga kababayan. So ngayon, pakinggan muna natin itong interview po niya kay Sir Julius Babaw, and then pupunta tayo, mga kababayan, dun sa isang video na nakita po natin na magpapatunay na talagang hindi po totoo mga pinagsasasabi ni Philip Salvador sa kanya mga pangangampanya. Ano po, i-play na po natin to. Pagpasok rin si Ito ay kinikredit natin to kay Sir Julius Babaw. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Bumagsak ako, napaluhod. Bumagsak ako ng paluhod. Pagpasok rin si bumagsak ako, napaluhod. Oh. Bumagsak ako ng paluhod. Iyak ako ng iyak. Tapos nakiusap ako. Huwag muna. Ito ako. Huwag muna. Kamalit pa yung anak ko. Ako gano'n. I need to work hard for my child. That is called, wala kong nilinom account. Sino yun? Sino yung nasing makina yun? Hindi ko alam. San Antonio de Padua at si Santo Niño. Yan. Ang kailangan lang nating clip dyan, mga kababayan, yung naglalakad sila. Pakinggan nyo yung sinasabi ni Philip Salvador dito, ha. My wife. Bintay ka lang niya. Tinagan nila na wala akong inarkabyadong tao. Wala akong binigay sa kapwa ko tao, hindi puro respeto. Yung si Philip Salvador, totoong tao. Yun lang, totoong magmahal sa kapwa. Sabi ni Philip Salvador dito, mga kababayan, wala daw siyang dinihadong tao, wala daw siyang inisip na masama sa ibang tao, mga kababayan. Malinis daw yung konsensya niya at yung kanya kung ano lang yung tama, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Wait lang, ituloy natin nga ng konti dito yung sa pagkakasabi niya mismo. At si Santo Niño. Ano yung pagkakasabi niya? My wife. Bintay ka lang niya. Tinagan nila na wala akong inarkabyadong tao. Wala akong binigay sa kapwa ko tao, hindi puro respeto. Wala siyang dinihadong tao.
Wala siyang ibang binigay sa kapwa niya tao kung hindi puro daw pagrespeto. Puro respeto mga kababayan. Ngayon patutunayan nating mali yung sinasabi niya dyan. Yung si Philip Salvador, totoong tao. Yun lang, totoong magmahal sa kapwa. Kagaya nyo, mag-asawa. So, no regrets sa buhay? No regrets talaga. That's good. I'm happy and I hope na I could still accomplish more na tulong para sa kapwa. Yun lang gusto ko talaga. Guys, eto na! Ayan mga kababayan ha, yun lang yung kailangan nating clip. Sabi niya wala siyang ginahadong tao at puro pagrespeto yung ibinibigay niya sa kapwa niya Pilipino. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, di ba yung una niyang dinihadong tao yung ano niya, mga kababayan. Tapos, di ba may niloko siyang tao, si Ma'am Chris Aquino mga kababayan. Di doon pa lang sablay na. Mali na po agad mga kababayan. At ito pa yung isa. Ito pa yung isa, di ba sinasabi niya wala siyang dinihadong tao. Puro pagrespeto yung ibinibigay niya sa mga kababayang Pilipino natin at dun sa ibang tao. Kung wala kang dinihadong tao, bakit eto, mga kababayan, na credit natin dito kay Raymond F. Parian, kanya po yan. Etong bidyong ito ni Sir John Regala, mga kababayan, subalit sumalangit na yung kanyang kaluluwa po, hihiramin lamang po natin. Para naman mapakita natin mga kababayan na mali yung sinasabi nitong si Philip Salvador. Ano po, hindi para gamitin sa politika itong si Sir John Regala, kung hindi ipinapakita lang natin na mali po yung sinasabi ni Philip Salvador na wala siyang dinihadong tao. Ano po ito mga kababayan, i-play natin. Philip Ipe Salvador, makinig ka at pakinggan mo mabuti ang pahayag na ito. Hindi ko layunin na hiyain ka o magsimula ng gulo. Ang tangi ko lang hangad ay gisingin ang kamalayan mo, pagliwanagin ang nalabo mong kaisipan. Ipe, kilala mo ako. Isa akong taong marunong umispeto sa taong nararapat at karapat dapat na igalang. Kaya kong ibigay ang pinakamataas na antas ng respeto kahit sa isang hayop. Ngunit hindi ko kaya itong ipagkaloob sa isang tao na walang paggalang sa kanyang sarili. Nako! At hindi lumalaban ng parehas. Bakit niya sinasabi yan mga kababayan kay Philip Salvador? Ibig sabihin, hindi naging maganda yung pagturing ni Philip Salvador kay Sir John Regala. Mga kababayan, yan yung totoo dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagiging trapo, bawas-bawasan. Bawas-bawasan yung pagiging trapo, yung magsasalita ka sa harap ng maraming tao, hihingin mo yung boto nila, sasabihin mo na wala kang dinihadong tao, wala kang tinapakang tao, puro pagrespeto yung ibinigay mo sa iba. Bakit may ganito? Kung puro pagrespeto yung ibinigay mo sa iba? Hindi natin sinisiraan si Philip Salvador. Ang sa atin lang, itinatama natin yung pambubulag niya sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Na parang ang linis-linis niya pagka nagsasalita po siya. Pero definitely, hindi. Kasi may mga tao, mga kababayan, na dinihado niya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Be, alam mo kapasidad ko. Idol ko to eh. Napatunayan ko sa iyo. Hindi ang isang katulad mo ang magpapatupi ng buntot ko. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ikaw ang taong magpapatayo sa balahibo ko. Sa Diyos lang ako may takot, Ipe. Sa Diyos lang. Alam ko, marami kang kaibigang maimpluwensya at doon ka nanghihiram ng tapang. Nako! Para sa mga gawain mo. May gayong pala mga kababayan, kaya pala gustong maging senator.
mga kababayan. Kasi kung noon may mga kaibigan may impluwensya, mga kababayan, at doon humihiram ng tapang, paano pa kapag ka naging senator na, di mas lalong matapang na, mga kababayan. Hindi, kung tutusin na tama itong sinasabi ni Sir John Regala, mga kababayan. Oo, may mga koneksyon nga, etong si Ipe, katulad ni Dabongo, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin yung sinasabi niya, kung humihiram ng tapang or matapang dahil may koneksyon na mga malalaking tao, may impluwensya, mga kababayan, ibig sabihin, di lalo na pagka naging senador yan. Kawawa yung makakabangga niyan, mga kababayan. Mas lalong matapang yan. Kasi may kapangyarihan na sa gobyerno. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Artista mo. Pinagplaplanuhan mo ng hindi maganda. Di ba? At nais mo pa na alisin ang pinagkukunan ko ng ikinabubuhay Nako! para mapakain ng aking mga pamilya. Di ba? Kasi hindi ka magtatagumpay. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Kaya ito, huling paalala ko sa iyo na may kasamang pakikiusap. Itigil mo na yung mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Dahil kapag ipinagpatuloy mo pa ang mga plano mo sa akin, nasirain ang aking pagkatao. Di ba? Pagbintangan ako ng kung ano-ano. Cancer, ano? Wag. Dahil tiniti ako sa Ipe. Isasama kita sa gusto mong pagdalhan sa akin. Di ba? Isasama kita. Tandaan mo yan. Pero titiyakin ko sa iyo na mauuna ka dun. Mauuna ka. Bakit ako nakatitiyak? Dahil mas makapangyarihan ang Diyos ko kaysa dyan sa Diyos na sinasamba mo. Siguro, mga kababayan, kaya nawala ng trabaho etong si Sir John Regala, kaya siya naghirap. Kasi dahil na rin doon sa mga paninira po sa kanya. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ito, bago siya tuluyang bumagsak, mga kababayan, ito yung video niya kay Philip Salvador. Na kung saan, mga kababayan, gustong tanggalin. Kaya naman siya nang galaiti dito, gustong tanggalin itong si Philip Salvador yung kanyang pinagkukuna ng hanap buhay. Siguro, mga kababayan, yung pag-aartista. Ano po, kaya nawala sa kanya, mga kababayan, at kita naman natin nung lumapit sila kay Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, 'di ba, walang-wala na etong si Sir John Regala. So siguro, mga kababayan, ito yung tanong natin kay Sir Philip Salvador, nakakatulog ba siya ng tama? Nakakatulog ba siya ng tama noong mga panahon na nakikita niya sa mga social media, kalat naman yan, mga kababayan, na talagang walang-wala na etong si Sir John Regala at naghihirap, mga kababayan, na naging dahilan pa nga para lumapit kay Senator Rapi Tulfo. Siya ba ay nakakatulog, mga kababayan? Kasi isa siya sa dahilan kung bakit bumagsak di umano etong si Sir John Regala. Kasi ayon dito, gusto ni Philip Salvador tanggalin yung pinagkukunan niya ng hanap buhay. Tapos ngayon sasabihin niya, mga kababayan, sa kanya mga interviews, sa kanya mga salita, kapag ka umaakit siya ng entablado, malinis yung konsensya niya, wala siyang tinapakang tao, wala siyang dinehadong tao, at puro pagrespeto yung ibinibigay po niya sa iba. Eto na nga yung isang patunay na may nadihado kang tao Pang-dalawa mo na ata ito, bukod kay Ma'am Chris Aquino. Diba? Tapos ang pinakamasakla pa dito, mga kababayan, eto rin yung isang patunay na talagang hindi talaga, alam niyo yung masama ugali, alam niyo yun? Kasi diba sinasabi niya, puro pagtulong yun na sa isip niya, sa ginawa niyang ito, hindi niya na nga tinulungan si Sir John Regala, bagkos, mga kababayan, siya pa yung naging dahilan para mawala yung pinangkukuna ng hanap buhay ni Sir John Regala. Kaya siya naglabas ng ganitong video kasi nanggagalaiti siya kay Ipe. Pakiramdam niya tinatanggalan siya ng kanyang pinagkukuna ng hanap buhay. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mas totoo ang pananampalataya ko sa Diyos ko. At alam ng Diyos ko ang puso ko. Wala akong inisip na masama o ikakapahamak ng aking kapwa.
Oo. Inaamin ko naman. Tarantado akong tao. Oo. Doon, sa kapwa, tarantado ko. Katulad ko rin tarantado. Pero nagbago na ako, Ipe. Binago na ng Diyos ang puso ko. At ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang bumalik doon. Sawa na ako. Ngayon, kung pinipilit mo na muli akong ibalik sa pinanggalingan ko, hindi kita papatulan. Hindi kita papatulan. Di ba? Ha? Dahil hindi kita kalibel. Hindi kita kalibel. Lulubusin ko na ang paalala sa iyo. Baka sabihin mo, nagkulang ako. Meron pang isang paraan para maayos mo lahat ng ito. Magbago ka. Di ba? Maging totoo ka. Huwag kang paimbabaw. Lalong-lalo na dyan sa lagi mong hinahawakan. Mga salita ng Diyos yan, Ipe. Mangilabot ka. Kung di ka rin lang naman magpapakatotoo, Ipe, huwag mo nang hintayin. Ang Diyos pa ang magalit sa iyo. Di ba? Baka hindi mo kayanin ang galit ng Diyos. Ganito lang yan mga kababayan, pag natalo si Ipe, hindi kagustuhan ng Diyos na maging senador siya. Tandaan nyo mga kababayan kapag ka hindi nanalo si Philip Salvador, hindi kagustuhan ng Diyos na maging senador siya. Pero kapag ka nanalo siya mga kababayan, kagustuhan ng Diyos yun kasi nanalo siya Nangyari yung inaasam-asam niya, yung gusto niyang mangyari. Pero mga kababayan, ito yung nakikita ko dito, malabong manalo etong si Philip Salvador. At kapag ka natalo ka, Ipe, Philip Salvador, sisihin mo si Robin Padilla. Kasi hindi ginalingan ni Robin Padilla yung kanyang pagtatrabaho. Bakit? Kasi nagkaroon ng idea mga kababayang Pilipino natin na wag magluklok ng artista dahil kay Robin Padilla. Yan po yung totoo dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi mo kakayanin. Pasalamat. Plus eto pa mga issue na nagmumulto sa kanya ngayon. Ano po, kasi mga kababayan, ang tagal na nito, 4 years ago. Pero mga kababayan, kapag ka napapanood ng taong bayan, talagang hindi nila maiwasan na wag madismaya dito po kay Philip Salvador. Kasi alam natin yung pinagdaanan ni Sir John Regala, mga kababayan, kung paano siya na yung walang-wala talaga mga kababayan. Napanood natin yan doon kay Sarapi Tulfo, yung walang-wala siya na talagang mga kababayan, makikita yung sobrang payat, tapos may mga problema mga kababayan sa kanyang kalusugan. Ang tanong nga dyan, paano nakakatulog itong si Philip Salvador? Kung alam niya sa sarili niya may mga ginawan siya ng kasalanan na mga taong katulad po nito. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nilalawakan ko pa ang pamunawa ko. Pinipilit kitang intindihin. Ba? Huwag na sanang umabot ang sigalot na ito sa kapwa natin pagsisisihan pagdating ng araw. Matanda ka na, ngunit higit akong matanda sa karanasan sa iyo. Kung gusto mo ng aking pwesto, patunayan mong karapat dapat ka rito. Dahil nagpagal ako para maabot ang upuang ito, hindi ako basta-basta katayo. Hindi ko basta-basta pwedeng ibigay, lalo na sa isang katulad mo na walang puso Yan! at walang malasakit Nako! sa kapatid niya sa industriya. Nako! Paano ka namin iboboto niyan? Paano ka ngayon iboboto ng taong bayan? Nabisto na yung pagiging trapo mo, di umano. 'Di ba? Mismong nanggaling na kay Sir John Regala. Walang puso at walang malasakit. Etong si Philip Salvador mga kababayan. At yung kanya mga ginagawa ay pagpapaimbabaw lang. Ibig sabihin, pakitang lang mga kababayan. Kaya hindi talaga siya dapat hindi siya dapat mailuklok bilang senador. Ngayon pa lang mga kababayan, laglag na siya. Kasi may mga ganitong video tayong napapanood na kung saan talagang eto yung mga totoo dyan na salita na si Philip Salvador, walang malasakit, hindi marunong magpahalaga sa mga kasamahan, walang puso. Diba mga kababayan, yan ba yung iboboto ng mga DD shit? Diba, ipagpatuloy pa natin. Sana sa pahayag na ito, magising ko ang damdamin mo.
Alam ko, na kahit sa pinakamasamang tao, may isang butil pang kabutihang natitira sa kanya, sa puso niya. Baka yung isang butil na yun, umaasa ako na tumubo at magbunga ng higit pang kabutihan. Ah, Hindi ako naghahamon, Ibe. Pero handa ako lagi sa'yo. Sa gusto mong mangyari. Hindi rin ako takot mamatay. Bago ka humarap sa akin, kailangan handa ka rin sa lahat ng bagay na pwede mangyari. Kasi ayokong may lumuha eh. Ayokong nang may pamilyang iiyak. May pamilya ka, may pamilya ako. ba? Hindi ako magpapauna sa'yo. Pero hindi rin ako ang mag-uumpisa ng ulo. Sana nauunawaan mo ang nais kong iparating sa'yo. Ayan mga kababayan ha. Kaya yung sinasabi ni Philip Salvador do sa kanyang mga interview, sa kanyang mga speech mga kababayan, na wala siyang dinihadong tao, isang malaking kasinungalingan po yon. Yon ay salita lamang ng mga politikong trapo mga kababayan. Ito na yung mga patunay di ba? Yan na yung mga patunay na may dinihadong tao, etong si Sir Philip Salvador. Katulad na lamang mga kababayan ni Ma'am ni Ma'am Chris Aquino and then itong si Sir John Regala. Yan yung mga tao na dinihado nitong si Philip Salvador. Di ba mga kababayan? Alam nyo, sayang itong si Sir John Regala, napakagaling na artista nito mga kababayan. Halos lahat ata ng pelikula, napanood ko na po. Ano po yung mga pelikula niya. Napakagaling niyang gumanap mga kababayan. Lalo na doon sa isa niyang pelikula na pangalan nun, yung parang baliw siya doon. Mga kababayan, ano po, napakagaling gumanap nito. Kaso nga lang, ano siya kita niyo naman yung nangyari sa kanya mga kababayan. Siguro na-depressed din siya nung nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng hanap buhay, tapos dagdag pa yung mga kasama niya sa industriya na katulad ni Philip Salvador na siniraan siya, na sinisiraan siya kaya siya nakapagsalita ng ganito mga kababayan. Di ba? So kung titingnan yung mabuti mga kababayan, kung titingnan po ninyo mabuti, etong sinasabi ni Sir John Regala, yan ay isang patunay na si Philip Salvador yung mga ginagawa niya ay pagpapaimbabaw. Ibig sabihin mga kababayan, pakitang tao lang. Ano po, di umano. So ngayon, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dito sa naging pahayag na ito dati, 4 years ago. Matagal na po ito Ngayon lang ulit siya nagva-viral mga kababayan. Kasi biruin nyo, pumalo na po ito ng 258,000 views mga kababayan. So ibig sabihin, paano siya? Pataas siya ng pataas mga kababayan. Ano po? So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa kanya mga sinabi dito about po kay Philip Salvador.